I lost her again, but this time forever. Ito na ata ang pinaka-heartbreaking statement na inilabas ng naulilang asawa ni Barbie Hsu. Balikan natin ang kanilang pagmamahalan na tila pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. The tragic love story of Barbie Hsu and DJ Koo Junyook. Sa gitna ng pagdadalamhati sa pagkawala ng isa sa mga tinitingala sa Asia, marami naman ang humahanga sa pagmamahal na binigay ni DJ Koo para kay Barbie Hsu. Lalo pa nang malaman ng mga tagahanga ni Barbie na ang kanilang love story pala ay isang rekindled love. 27 years ago nang unang mag-cruise ang landas ni na Barbie Hsu at Koo Junyook. Si Koo ay isa sa K-pop duo na noong panahon na iyon ay sikat na rin ang magkapatid na Barbie Hsu at Lee Hsu. Meron silang TV show noon at doon ay naimbitahan ang clone upang mag-guest. Sa kwento ni DJ Koo, naalala pa raw niya na binanggit daw ni Barbie Hsu live on TV na parang type niya raw yung isang clone member, yung shape daw ang ulo, at parang okay daw mapangasawa. After daw ng show ay nagkayayaan daw na mag-dinner sa labas at nang makita raw ng DJ Koo si Barbie ay lalo raw siyang nagkagusto dito. After ng dinner, hindi na raw niya pinalagpas pa ang pagkakataon. Himingi na raw niya ang phone number nito. Himingi rin naman daw ni Barbie ang number niya at doon na nagsimula ang kanilang pagliligawan hanggang sa maging sila na. Kwento pa ni Koo, nahihirapan silang magkaroon ng casual date. Dahil sikat doon si Barbie sa Taiwan, sinubukan daw nila mag-date sa South Korea. Ngunit ganon din, nahihirapan sila dahil si Koo naman ang sikat doon. Naikwento pa nga ni Koo na kinailangan pa niya magsuot ng wig para lang makapag-date sila. Dahil dito naisipan nila na sa Japan na lamang mag-date. Doon daw ay malaya pa silang nakakapag-shopping at nung minsan pang araw ay bumili sila ng couple jacket. Nireveal pa nga ni DJ Koo na kahit naghiwalay na sila noong time ng Meteor Garden ay nagulat siya nang suotin ni Barbie ang kanilang couple jacket sa hit TV series na Meteor Garden. Sabi pa ng host sa kanya tila nagpapahiwatig si Barbie ng mga panahon na yon na mahal pa rin niya ito. Ngunit ganon din naman daw noon si DJ Koo. Hindi naman kasi sila naghiwalay dahil hindi na nila mahal ang isa't isa. Naghiwalay sila ng labag sa kanilang kalooban. Noong mga panahon na yun kasi naging mahigpit daw ang entertainment industry sa Korea at pinagbawalan sila makipag-date o magkaroon ng karelasyon. Inilagay pa raw ito sa kanilang kontrata para masiguro na susunod ang mga artist nila. Kaya naman napilitan silang maghiwalay noong 2000. After daw ng breakup ay naging busy sila pareho sa kanilang mga career. At dito na nagumpisang bumulusok pataas si Barbie nang tanggapin niya ang role na Sunshine sa TV series na Meteor Garden. Never na uli silang nag-usap matapos ang hiwalayan. Hanggang sa nabalitaan na lang niya na kinasal na si Barbie sa isang Chinese billionaire na si Wang Xiaofei noong 2011 at nabiyayaan ng 2 anak. Akala raw noon ni Koo ay wala na talaga silang pag-asa. Kaya naman nagtuon na lang ito sa kanyang trabaho. At hindi na rin niya naisip pang mag-asawa sa hindi malamang kadahilanan. In-enjoy na lamang daw niya ang pag-produce ng music at ang pagiging professional DJ. Laking gulat na lamang daw niya nang umugong ang balita na nakipag-divorce na si Barbie Hsu sa asawa nito. Bagamat alam niya na isang masamang balita iyon para sa isang mag-asawa, hindi niya raw maiwasang hindi maging masaya sapagkat hindi niya may kakaila na may naitatago pa rin pala raw siyang pagmamahal para kay Barbie. Hindi na raw siya nagdalawang isip dahil pakaramdam niya mismong tadhana na ang nagsasabing para sila sa isa't isa, na tila binibigyan siyang muli ng chance na ituloy ang pagmamahalan nilang naudlot 20 years ago. Sinumukan daw niyang hanapin ang number ni Barbie na itinabi niya for more than 2 decades. Noong una pang araw ay kabado pa siya. Ang dami niya raw iniisip na pwede mangyari. Una, baka raw hindi na yun ang number nito. Pangalawa, baka raw magalit ito sa kanya dahil sa breakup nila noon
O baka magalit dahil kakadivorce pa lang niya. Pero hindi raw siya nagpadaig sa takot. Sinubukan pa rin niya. Laking gulat niya raw noong mag-ring ang number at marinig ang boses ni Barbie. Magmula noon ay araw-araw na silang nag-uusap at muli nabuhay ang dating naudlot nilang pagmamahalan. Hindi na rin daw siya nagsayang ng oras. Agad na rin daw siyang nag-propose na kasal at syempre agad din itong tinanggap ni Barbie. February 2022, nang ikasal sila sa Korea at pagdating ng March 28, 2022, ay nagparehistro na rin sila na kasal sa Taiwan kaya official na silang mag-asawa. Narito ang kanyang buong statement sa naging wedding announcement nila noon. I am getting married. I want to share the story of someone that I loved 20 years ago. After hearing about her divorce, I found her number from 20 years ago and contacted her. Luckily, her number was the same and we were able to connect again. Because so much time had already passed, I decided I couldn't waste any more time and asked her to marry me. She agreed and we have decided to live together after signing a marriage certificate. As this is a late marriage, I hope that everyone can support and congratulate us. Thank you, signed DJ Ku. Para kay DJ Ku, walang pag-aalinlangan, iniwan niya ang buhay niya sa South Korea at lumipat sa Taiwan para makasama si Barbie. Mas pinili niya ipagpatuloy ang pagmamahal na naudlot noon. Sa mata ng maraming fans, parang K-drama lang ang kwento nila. Pero isang malungkot na balita ang gumulat sa lahat. Noong February 2, 2025, pumanaw si Barbie Hsu sa edad na 48 dahil sa pneumonia complications matapos magka-flu. Nasa Japan siya noon kasama ang kanyang pamilya. Sobrang naapektuhan si DJ Ku. Sa wakas ay nahanap niya muli ang babaeng mahal niya pero hindi rin pala sila tatagal ng matagal bilang mag-asawa. Sa kabila ng maiksing panahon nilang magkasama, ang kanilang kwento ay patunay na ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ng oras, distansya at kahit ang mga hadlang sa industriya. Totoo nga, kung kayo talaga.